Ang problema sa inyo, ayaw nyo harapin yung tunay nating problema. Ang tunay nating problema, nagpapatrolya ang Chinese Coast Guard, yung malalaking Chinese Coast Guard, sa pag-aari natin. Tapos sasabihin natin, amin yan, bakit kayo nagpapatrolya? Ang tunay na problema natin sa national security, nagdadagdag tayo ng kalaban. Yung dati na nating kakampi, China, panahon ni Duterte, kakampi natin yung China, walang nagaganap na bombahan ng tubig, wala nagaganap na butasan ng mga bangka. Rubber boats natin hindi binubutas. Nakakapangisda yung ating mga mangingisda. Hindi po kami nagsabi niyan. Yun pong mga mangingisda mismo. Okay na eh. Okay na tayo, no? Sa pakikipagkaibigan natin sa China. Nag-ano kayo, bigla nyong inaway yung China. Bigla tayo nagmatapang sa Tokis. Tokis lang naman tapang natin eh. Bigla natin tinokis na tinapangan yung China. Ano ngayon nangyayari sa atin? Mayroon tayong problema sa national security. At hindi po Duterte ang punot dulo ng ating problema sa national security. Pero yung paglutas ninyo, tanggalin yan Duterte sa National Security Council. Ano na lutas nun? Di ba? Wala. Problema natin yung China ngayon. Nagpapatrolya sila sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal. Ginawa nyo kasi lahat ng problema natin. May problema tayo ngayon. Sinasabi ng isa sa mga anong tawag dito? Pinakatinitingalang mayor ngayon, si Mayor Magalong ng Baguio City. Tignan nyo po yung sinasabi ni Mayor Magalong, 777. Pag umaten ka ng pamimigay ng ayuda ni Bagoong Pair, Bagong Pilipinas Pair. Pag umaten ka pala dyan, congressman ka, meron kang 777, 21 million. Sinagot nyo na ba yan? Hindi. Wala kayong hindi nyo lulutasin yan. Na hindi nyo sasagutin yung problema na yan. Anong sagot ninyo? May confidential fund pala mas malaki pala confidential fund ng Davao City ngayong 2023. Puta, panay kayo confidential fund. Wala nang mas malaking confidential fund kaysa Pangulo ng Pilipinas. Binabanatan nyo ba? Ang problema, pinagbibintangan kayo direkta, kayong mga congressman, pinagbibintangan kayo ni Mayor Magalong, 777. Hindi po vlogger yan si Mayor Magalong. Hindi nyo sinasagot. Ang sagot ninyo, si Baste pala, mana sa ama, mana sa kapatid. Matakaw rin sa confidential fund. Puro kayo takaw ng takaw. Isang congressman, isang atin, 21 million. Yung binibintang nyo kay Sara Duterte, 125 million. Ang tagal-tagal nyo ng binibintang, wala kayong mapatunayan. Yung pala kayo, kada attend nyo, 21 million. Kada attend ninyo. Kung 4 na beses kayong umattend dyan sa mga Bagoong Fair na yan, meron kayong magkano? Mahina ako sa quotation. 84 million. Lentik kayo. Kung problemahin ninyo si VP Sara, ang dami nyo eh. Billion po yun. Yung 117 billion sa PDIC, ano sabi ni Attorney Rodriguez? Ninakaw nyo.
Sabi ni Rodriguez, ni Vic Rodriguez, ninakaw niyo yung 117 billion ng PDIC. Ikumpara nyo nga yung 117 billion sa 125 million. Ang daming problema, pero ang pinasisilip nyo, binabalik nyo, Duterte, merong confidential fund. Pinagbintangan kayo magnanakaw eh. Ni Vic Rodriguez, hindi nyo masagot eh. 117 billion ng PDIC sa nyo dinala. Ang layo. Tama si BP Sara. Hindi ang Duterte ang problema ng Pilipinas. Bakit bukang bibig ninyo yung Duterte? Ang utang ng Pilipinas, si Bongbong Marcos, pinakamalakas umutang sa lahat na naging presidente. Ang nakakagalit dito, wala tayong angal sa mga nagdaang presidente, may proyekto. Kay BBM, walang proyekto. National security kayo na national security. Si BP Sara nga, ang tumutol dyan sa Afghanistan refugees na yan. Saan kayo nakakita na bansa? Ha? Problema ng US, kinarga natin. Bakit natin kinarga? Ayaw papasukin ng US. Ayaw papasukin ng US. O, ako pa sinungaling ngayon. Ayaw papasukin ng US yung Afghanistan refugees kasi sasalain muna nila. Ngayon, yung hindi pa nasasala, nasaan? Nasa Pilipinas. Yung busita kayo ng busita, alam po ninyo, hindi ko po kinakampanya yan. Nangangampanya kayo rito ng mabusita-busita. Hindi ko nga kilala yun. Ang sagot daw ni Bokbok, namimigay naman daw sagot ni Bokbok, namimigay din daw si Mayor Benji Magalong ng ayuda. Ang pupa, wala kayong kawala kay MBM. Sino si MBM? Mayor Benji Magalong. Number 113 United Frontliners Atentoids. Sa kanila hindi pagsagot eh. Sa kanila pagbibintang eh. Tignan niyo yan. Sinabi ni Magalong, meron 777. Paano nila sinagot? Ikaw din, namimigay ka rin ng ayuda eh. Anong sagot yun? Pinagbibintangan yung mga congressman na pag umatin sila dyan sa Bagoong Fair, mayroon silang 21 million. Precise yung bintang eh. Nagkakaroon sila, binibigyan sila ng 777, 21 million. Tapos sasagot mo, ang layo naman ang sagot mo, bukbok. Anong kinalaman kung namimigay si Mayor Magalong ng ayuda? Pera ng taong bayan yan eh. Alam nga namang hindi tanggapin ng mga taga Baguio yan. Ano sabi ni Tatay Digong? Pera yan ng taong bayan, yung pinamimigay nila. Tanggapin nyo, pero huwag kayong magkaroon ng utang na loob. Huwag kayong magkaroon ng utang na loob kasi pera nyo yan. Tanggapin nyo. Oh, anong kinalaman nun? Sa 21 million na kada umaatin. Ganyan po sila sumagot eh. Atake rin eh. Samantalang nun, pag binabanatan yung proyekto ni Tatay Digong, babanatan nyo yung Dolomite. Puta, pinakikita namin yung Dolomite. Ito ba yung ano? Ito ba yung naninira ng kalikasan?
Yung proyekto nyo raw, tanim ngayon, mamaya anihan na. Okay. Dito ka magtataka, no? Masyadong sigurista to. May 3 pong nakasalang ngayon na impeachment kay VP Sara. May pang-4 pang impeachment. Meron po bang in-sponsoran yung mga young guns? Wala, di ba? Si Chua ba may in-sponsoran? Yung mga sikat po ng mga congressman na kumakalaban kay VP Sara, nag-sponsor ba kayo ng impeachment? Ayan, no? Tumatanggi po yung young guns na sila yung mamumuno sa fourth impeachment. So yung mga nag-e-endorso po, Makabayan Black, si Tabingi, yung sa Akbayan, yung si Tabingi, nakalimutan ko na pangalan ng congressman na yun. Puche. So ang alam kasi nila, alam ng mga nitong mga young guns na to na wala silang kaso. Ayan, no, tinatanggi nila ngayon, no. Isa-isa po sila. Si Asidre, itong si Alonto, si Rodriguez, Gutierrez, lahat po ng young guns. Pati po si Kunggun. Sabi po nila, hindi sila ang magpa-file ng, hindi sila mag-sponsor ng port. So ano yung ginawa pala ninyo? Nagalit na galit kayo at kayo yung nag-aakusa na may ginawang anomalya sa VP Sara. Hindi nyo kayang panindigan? Ayan po, dumidistansya na sila. Mas takot sila sa iglesia eh. Takot ba kayo sa iglesia? Tuloy na rally na iglesia. Okay. Tinatama ko lang po, no? Sa mga naninira po na pinagmamalaki daw namin na nakiisa na yung iglesia sa amin. Wala po kami sinasabing ganyan. Talagang natutuwa kami sa iglesia ni Cristo at sasama kami dahil yung pinaglalaban nila ay pinaniniwalaan namin. No? Iba po yung panawagan ng BP Sara, yung sa Davao meron po eh. Sinabayan nila eh. No? Meron sariling grupo yung BP Sara. Wala namang pong bawal doon. Pero kami po, hindi po kami nagsasabi na nakaisa yung iglesia sa amin. Natutuwa kami na yung iglesia ay tinututulan nila yung impeachment kay BP Sara. Dahil alam ng iglesia na yung impeachment magkakagulo ang mga Pilipino. Hindi po namin sinasabi na anti-Marcos po yung mga iglesia ni Cristo. Kaya ako aatin dyan dahil ayaw po nila sa impeachment. Gusto po namin na wag ma-impeach si BP Sara. Bakit hindi mo susuportahan yung iglesia ni Cristo? Oh. Hindi nyo po kaya kasi naninira yung iba eh. Sasabihin, pinagmamalaki, hindi naman inyo yan. Hindi po namin sinabi na amin yan. Kaming mga vlogger, wala po kaming inaangkin. Kami po yung bagong media kung nasan yung rally na kung nasan yung balita. So tuloy po tayo sa Liwasang Bonifacio, nariyan po ako, no? Maghatid ng balita. Kasi baka hindi na naman iyan ng media yan, eh. Maliban sa Net25, SMNI, no? O speaking of media. Teka muna, no? Usong-uso na resignation, nag-resign na po si yung Prime Minister po ng Canada. No? Si Trudeau. Bakit po nag-resign? Akala kasi nila hindi mananalo si Donald Trump eh. Masyado. Tsaka
Biktima po siya ng lahat ng kumamay kay Zelensky. Prime Minister ng Japan, yung Korea President, nakamayan ni Zelensky rin, di ba? May problema din ngayon. Ang dami po. Sana naman, sana naman mahawahan din. Mahawahan po yung namumuno dito sa Pilipinas. How we wish. Nililinaw ko po, wala pong panawagan yung Iglesia ni Cristo na tanggalin sa pwesto. Peace rally po eh. Kaya po peace rally, kaya po may ugnayan, totoo po yun. Magulo po yan pag tinuloy niyo yung impeachment. Bakit po magugulo? Makikita po ng mga tao na wala kayong kaso, pinipilit nyo. Okay. Balikan ko lang ng konti si Bersamin. Bakit ang papel ngayon ni Bersamin? Bakit hindi na pinagsasalita si Pangulong Marcos sa mga usapin? Panay si Bersamin na ngayon. Yan ba bagong teknik? Para wala na alamano? Para hindi na tayo makarinig ng mga anong gagawin natin? Si Bersamin na lang ang magsalita para sa Pangulo. Namimiss namin yung Mark Luis Nino. Aba, hindi ko po alam yan. Wala pa pong maghihintay lang kami. Meron pang pangalawa si Tatay Amik. Hindi ko nabasa eh. Teka lang, magtatampo na naman niya. Basahin muna natin yung pangalawa ni Tatay Amik. Minsan lang si MBM pumunta sa payout. Ang sabi pa niya, pasalamatan nyo katabi nyo dahil tax nila yan. Si Gerber, ang sigaw, kung wala si SMR, walang akap. Ang akala ko, yung si Rex Gatchalian, yung DSWD, akala ko yung pahayag niya, yung manlilin lang talaga itong mga to manang-mana yung mga tulpo rito sa gobyerno na to Panay-panlilin lang kayo Ang akala ko, walang partisipasyon yung mga politiko. Yung pala, limitado ang partisipasyon ng mga politiko. So may partisipasyon. Talagang talagang manlilin lang din tong mga to Hindi pa rin niya naaalisan ng partisipasyon. Kasi yung venue daw, yung mga pagpapa-crowd control. Bakit po kinakailangan ng crowd control? Papipilahin mo lang. Bakit kinakailangan? Hindi ko maintindihan talaga no? So sa madaling salita, may partisipasyon pa rin ang mga politiko. No? Partikular yung mga congressman. May partisipasyon pa rin. Limitado nga lang daw. Kung ano meaning ng limitado, sila lang ang nakakaalam. Siguro ang limitado, hindi sila mismo yung mamimigay. Pero naroon yung pagmumukha nila, naroon. Okay. Simple lang naman yung gusto ng INC. Huwag niyong impeach si BP Sara dahil yan po ay hinalal ng 32 million. Balikan ko lang yung sinasabi ni Bersamin na usapin yung yung wala daw moral ascendancy itong si dating spokes attorney Panelo na magsalita dahil nabalitaan niya raw na si Panelo ang nagpapayo kay President Duterte na wag nang patinin si Leni Robredo. Okay. Malaki po ang pagkakaiba ni Leni Robredo at saka ni BP Sara Duterte. Una, si Sara Duterte ang nagpanalo kay Bongbong. Ipinangangalandakan po namin yan. Uulit-ulitin po namin yan.
no? May say po dapat dapat nga may say talaga eh. Tinanggalan niyo na nga ng ano si Sara Duterte ng lahat-lahat. Pinutol niyo na lahat-lahat ng kung tutuusin, putya coalition talaga yan. Dapat meron mga ina-appoint, ang ina-expect ko diyan noon. Kasi unity team eh. Thank you very much ulit sa pakape ni Amik. Basahin muna natin. Ni-roadshow nila kasi kaya need ng crowd control. Kaya nga, di ba? Oh, ni-roadshow nyo kaya need ng crowd control. Isa pa, nag-program kayo para kala Martin Romualdez kaya may crowd control. Eh, pwede naman yung dating ginawa ni Tatay Digong na direkta eh. Direkta per barangay eh. Ang bigayan eh. Ele, inano lang nila, kinunwari lang. Pero kung pakikinggan mo si Rex Gatchalian, limitado ang ito mismo yung right term eh. Limitado ang partisipasyon. So may partisipasyon, hindi dineklara na walang partisipasyon, limitado. Kaya nasa program sila, kaya naroon sila sa payout. Okay. Balikan ko lang, si Lenny kasi nag-tour sa US para siraan ng government. Yan yung sinasabi, di ba? Ni Panelo. Nagtutur eh. Kasi Tatay Digong. Nagtutur siya para siraan yung gobyerno. Bakit namin isasama yan? At hindi lang yun. Magtapatan na tayo. Dapat nga kung tutusin, may say talaga sa gobyerno si Sara Duterte. Kasi unit team kayo. Dapat nga may mga appointed siya eh. Wala na nga appointed, wala na nga lahat-lahat. Ano sabi ni BP Sara? Kung hinayaan nyo lang siya magtanim sa DepEd, kung hinayaan nyo lang siya magtrabaho sa DepEd, magtanim ng mga puno, iangat niya yung antas ng edukasyon ng DepEd. Inintriga nyo pa eh. Kayo, kung threat, actually hindi threat sa national security, yung mga Duterte, threat sila sa pag-hold nyo sa power. Threat sila sa pananatili nyo sa gobyerno. Hanggat nariyan yung mga Duterte, nangangarap yung mga Pilipino na ng disenteng pamumuno. Kasi before Duterte, ang bilis mag-give up ng mga Pilipino. Wala pa naman kaming pamantayan eh. Before naging pinuno si Pangulong Duterte, wala pa kaming pamantayan na magandang pamumuno. Kaya, natutuwa. Ako, mahilig pa ako sa politika. Mahilig ako manood na Sona. Wow, ang ganda na Sona nito ni Pinoy. Walang wang-wang. Okay yan. O, pagka pangalawang Sona, hindi na nanonood mga tao. Wala nang pakialam. Balik na sa dating gawi. May presidente, wala kaming pakialam. Hindi namin ramdam.